For today's video guys, gagawa tayo ng sequence operation. Gagamitan natin ng timer, on delay timer, tatlo, tapos relay, tatlo din. So ito yung ating diagram. Gagamitan natin ng push button na normally close contact. Siyempre meron din tayong start button, normally open contact. Tapos papunta sa timer, pangalanan natin na timer 1. So punta sa line 2. Siyempre meron din siyang holding contact dito sa push button na normally open. So lalagyan natin ng holding contact. So since wala yung timer holding contact, magdadagdag tayo ng relay. So pangalanan natin ng R1. So yun. R1 na lang yan. Pagka pinindot natin yung push button, so na-energize na yung mga yan. So ito naman yung rung number 2. So yung normally open contact ng timer 1 papunta sa source ng timer 2. Yan. Tapos meron din siyempreng holding contact ito. So yan. Magdadagdag tayo ng holding contact, siyempre ng relay din, kasi walang holding contact yung timer. Yan. So pangalanan natin ng R2. So yung R2 normally open contact. So ito. Tapos na yung ating rung 2. So rung 3 na tayo. So timer 1 ay normally open contact ng timer 2. So ito naman yung timer 3 natin sa source nya. Tapos magdadagdag ng latching contact ng, so magdadagdag din tayo ng R3 para sa latching contact. So yan yung coil ng R3. So, pangalanan natin yan ng R3 kasi contact ng R3 yan. Ayan. So ito yung T2. Ayan. Hindi pa tapos. Pag pinindot mo yan, may energize yung T1, tapos may energize yung R1, mag-close yung normally open contact ng R1. Okay, pagka na-reach yung preset time mo, mag-close yung T1 contact, may energize yung relay, saka yung T2. Tapos yun, diretso lang sa R3 pagka pero wala nang yan, hanggang doon na lang. So, naka-energize lang silang lahat, hindi sila magsi-sequence. So pagka pag na-energize na yung tatlo, hindi na siya magre-reset, hindi na magbabalik sa umpisa. So kailangan pa ng interlocking yan. Halimbawa yung tatlong ilaw, yan, nagre-represent sa tatlong output ng R1, T1, T2, R2 at T3, R3. Yan. May energize yung 1, 2, and 3. Pagka na-energize yung T1 tsaka R1, may energize yung 1, indicator light 1. So hindi na siya paulit-ulit pagka na-energize silang tatlo. Kailangan na ng interlocking para mag-reset siya. So para magawa yon, kailangan natin ng ilagyan ng timer 3 normally open contact dito. So yan, timer 3 normally open contact T3.
para pagka na-energize yung T3, magko-close yung contact doon sa T1. Pero kailangan natin magdagdag ng normally close contact dito, saka dito. So, normally close contact para mag-reset, guys. Yan, normally close contact. Ayan. Tapos papangalanan natin, sabihin natin ito ay yung R2, ito yung R3 at R1 para tuloy-tuloy na yung sequence nila. So pag pinindutin mo ito, start button, ma-energize yung T1 R1. After preset time, ma-energize din yung T2 tsaka R2. Ayan. So since normal close yun, ma-energize yung R2 T2. Pag na-reach nyo yung preset time mo ulit, ay ma-energize yung T3 R3. Yan, close yan. Since normally close yung R1, ito, ma-energize yung T3 R3. Tapos pag na-reach niya yung preset time, ay ma-energize ulit yung T1 R1 dahil close ito. Yan. So tuloy-tuloy lang siya. So ayan guys, simple lang naman yung diagram. So for demonstration purposes lang, lalaruin lang natin yung circuit para familiarize natin yung ating mga ginagawa. So wala namang ganito sa industry, pero paglaruan lang para ma-familiarize, guys. So yan, so isang